Masarap talaga yung matigas-tigas pa ng kunti. Kaysa dun sa malambot. Tarungan na gan. Good morning guys! My little angel is cooking, baking. I don't know kung ano sa iyang gibuhat. Nag-mix siya og harina unja. Nag-bake siya og harina unja. Iyang gisagulan og fita nga biskuit. Muna na siya mura nag-hotcake ang resulta. Ambot sa ngalan ka dana. Ang sa ngalan na anak. Hayaan ko lang siya kasi kailangan din ng mga bata na matuto na magluto. Kasi po, nung nasa Qatar ako, yung mga bata doon sa Qatar is hinahayaan ng mga mama na like tinuturuan nila na mag-bake, hinahayaan nila na magluto, kung ano-ano na lang gagawin ng mga bata na like para matuto ba, para yung bigyan sila ng kalayaan na magawa ng mga ganyan. Bakit hindi natin subukan, no? Hayaan natin. Gusto niya gusto niya mag-bake eh. So, hayaan natin. Tapos dito naman, ang ginawa ko is nagdurog ako ng mga biscuit. Kasi hindi tinapos ng mga bata kahapon durugin. Ito. So, 3 pack po yung aking dudurugin ngayon. So, mga 1.5 pack pa lang yung nadurog ko. And then, after this, pag natapos na ako magawa nitong munchkin, pupunta ako ng sintro para maglako ng tuyo at saka mag-deliver nito sa aking suki na tindahan. Tapos titingnan ko rin, i-check ko na rin kung meron pa bang kasaba chips doon at pinyato. Kasi yung sa Balingwa, nag-order na si Ate Gaga ng pinyato. Nakalimutan ko, meron pa palang pinyato na natira. Kasi yung nag-order sa akin, di ko mahagilap si Charlotte didi. Si Charlotte. Naandito nakalimutan ko kasi. Ngayon ko lang yung wala kasi siya nasa Cagayan, tapos yung asawa lang niya meron andyan. Parang tinatamad na ako ibaba, kaya kasi 2 bisis na ako nagbaba. So, hindi ko na i-deliver. Kaya naalala ko ngayon, kainin na lang. Kinain na namin yung iba. Tapos ngayon guys, ay piyesta ng Talisayan. Happy Fiesta Talisayan. So yung patron po sa Talisayan ay Nuestra del Carmen. So happy fiesta to all Talisaynon. No? So baka pupunta kami doon mamaya kasi kahapon sabi ni Maya Mia na magpunta daw kami doon kahapon pero tinamad. Ewan ko kung nagbago yung isip. Ngayon daw baka ngayon kami lakwat siya doon sa Talisayan. So before ako maglakwat siya, magawa muna ako ng munchkin para may binta ako ngayong araw. Nagbayanihan po sila guys. Ginawa na po nila yung aming tangkal. Akala ko nilagay yung 2.5 na kahoy na binili ko. Hindi pala. Siliksan po yung naggawa ng bubong. Andito si Papa. So ayan, matanggal na talaga yan guys, Yang kalat na yan, matatanggal na yan, malapit na. Si Uncle Polding andito din natulong-tulong. Hindi ko na videohan yung paggawa ni Papa ng skeleton kasi busy si Maninay kahapon. Kato ng scene sa kuan pa, tangkal pa. Naman oroy daghan scene kuan nagtuo sa likod. Uy, di matulop ogon ra.
atar sa aga kahoy gamay kay ni sakay ang sulok ka group. Duha lang ka group pa sakay. Kulang gid sa isa. Ay insakto raman. Aw kulang gid sa diri tumoy oh. Kuan na abante pa man ni diri. Dia. Andyan si Liksan kasi wala po silang ano ng kahoy, wala po silang delivery at wala silang loading ng kahoy. Pag hinay di angkol kay basigma. Bali ng bangko, gabok na rabi na. Ka nagkuha sa lansang pa? Pa? Nagkuha sa lansang? Katunay dito sa ilawom sa abuhan. Tanaw daw ang lupa namin. Dili na sigo? Patanaw daw ang group. So tatanggalin na to. Saka na namin tanggalin tong old na tangkal kasi hindi pwede tanggalin hanggat hindi malagyan ng bubong dahil lagi pong umuulan. Mababasa po lahat ng nasa loob na mga damit na hindi ginagamit. Ayan oh, nag-ano na naman, nag-ambo na naman guys. Ambo na naman. Agoy, meron na namang hinog na langka. Oy, oy. Meron dito isa, putol. Ayan oh. Meron dito putol. Ano tong gabas dan Ko yung candy kasi sa araw-araw ba naman na may hinog na langka. Naumay na yung mga tao, mga bata. Ayan. Ito yung advantage dito na tumira sa bukid pag lalo na pag kugihan ka mo tanom radyo kay daghan makaon. Hindi ano pa siya oh, kakahinog lang siguro nito kasi may ano pa siya, may kata. Akala ko guys pag pag naglagay ng bubong o yun lahat yung parang isang ano lang ba, isang side lang yung plaster ng ano, ng yero. Hindi pala. Ako ay mali pala. Talagang umulan na guys. Nag-ambo na talaga. Oh, maambo na naman ang kalangitan dito sa aming lugar. Gabi magandang gabi sa lahat. So ngayon magluluto na ako ng gulay na galing kay Madam Brenda Farm. Masarap magluto ng gulay na bigay, charot. Tagay kung uwilak be. So ang panghalo ko ay sardines. So mainit na po yung kawali. So lutuin na natin yung ayan na. Ro. So yan guys, gigisa na nako. Hindi ko muna lagyan ng sardinas kasi si G-Lord ay hindi pwede kumain ng sardinas dahil meron pong nag-ano sa kanya ng mga kati-kati. Kaya lutuin ko muna siya. Tapos bawasan ko para kay G-Lord. Para may ulam siya, saka ko lagyan ng sardinas.
hindi na siya kailangan lagyan ng tubig na para sabaw kasi kusa po siya ano po siya, matubig po yung upo. Upo ba to? Kundol. Hindi ko alam. Basta, yun na yun. Upo, kandol. Basta yun na yun. Gulay na yun. Wala kayo in the farm. Ayan. So, dahil nga ay hindi pwede si J-Lord sa mga sardinas, tuyo, itlog, kaya hindi siya pwede na kumain na may halong sardines, kaya i-separate ko yung sa kanya bago ko ihalo yung sardinas. Mapuyel dito sa kuan gulay ra. So tingnan nyo nagkasabaw na siya kahit na hindi siya nilagyan ng sabaw. So hindi ko siya masyadong lutuin kasi mabilis malata. Tsaka hindi masarap to paglata ay yung pagkaluto. Hindi masarap pag na-overcook siya. Ito na ni mo. Saka ko siya lagyan ng sardinas. Ugma di ay. Oo, dali. Para damihan ko daw para bukas. Aluoy sad. Masarap sana kung gigisa yung tinapa sardinas, kaso di siya pwede kasi si G-Lord walang maulam pag gigisa una yung sardinas. Ayan, lata na siya guys. Hayaan ko muna siya sandali para maluto naman ng yung sardinas. Nag-ano na siya, as in lutong-luto na siya, hindi ko na siya takpan. Masarap sana kung yung overcook ay hindi parang pinakurat lang bitaw siya naluto. Kaso lang yung mga kasama namin iba walang ipin, kaya kailangan talaga lutuin ng maayos. Eto na guys, tayo'y kakain na ng masarap na gulay mula sa farm ni Madam Brenda. Uy, masarap kaya yung bigay na ulam. Alam mo ba? Kasi the more you give, the more you receive blessings daw. Yun ang sabi. Dahil pinaharvest si Maya-Mia ng kulay na opo. Joke lang. Bitaw, kain tayo guys. Ayan po ang aking pagkain guys. At yung tuyo. Marami tong kanin ko ngayon. Hindi ko to maubos. Nag-iba na naman kasi yung mood ko ng kain. Kunti lang yung makain ko. Busog na ako. Sarap. So yummy. Mainit yung kanin, hindi mo ma-feel yung sarap. Kasi parehas lang ng parehas lang mainit yung kanin at saka yung ulam. So yung kamay ni G-Lord, para siyang kurikong, yung isa lang niyang kamay. Tapos pinatingnan namin dun kay Ingkalaling na anuhan daw siya, nabuyagan daw siya ng tubig. Bawal siya kumain ng tuyo, sardinas, itlog, yung makasukang sa sa nuka niya. Bawal siya kumain. Tapos kaya yun,
Siniparate ko muna bago ko nilagyan ng sardinas. At saka doon sa nag-comment na nagpaparinig ako na walang oven. Ang hirap naman pag sinabi kong may oven ako tapos wala naman talaga akong oven, guys. Pero hindi ibig sabihin na nagpaparinig ako dahil yun lang po talaga ang totoo, no? Alam nga namang manghiram ako doon sa kay Lilin oven para lang magkaroon ako ng oven. Wala naman talaga. Hindi naman ako nagsabi doon na wala akong oven, guys. Bilan nyo ako, ganito, ganito, ganyan. Natural, ibalik ko yung yung salita ko na walang oven kasi wala akong oven. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko talaga kakailangan yung oven, guys. Kasi dagdag kuryente din yun eh. Ang laki kaya ng kuryente. Pag nadagdagan na naman yung consume ng kuryente namin. Kung alam nyo lang. Kaya yung mga walang magawa dyan, just watch na lang and help. Hindi yung manonood kayo, i-skip nyo yung ads, maninira pa kayo. Hindi ganun. Hindi maganda yun. Tanggalin nyo yung mga ugali na ganyan. Yung mga inggit-inggit na ganyan. Gusto nyo na bigyan kayo ng blessings, bakit hindi kayo mag-vlog? Tapos magmakaawa kayo dun sa vlog ninyo na ganito, 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 wala kami ganito, sana po may magbigay sa akin, o ganyan gawin nyo. Huwag kayo mga sa amin na nangihingi kasi ni minsan hindi kami nagbigkas na pahingi po. Kasi yung kung may kusa mang magbigay, kusa nila yun na binibigyan nila kami. Kaya peace. Ayoko na yung mga sinasabi nila na yung basher nakakatulong sa views. Naku, hindi po. Alam nyo ba kung anong ginagawa ko ng yung mga basher na yan, yung nagbabash sa akin, ay hinahide ko sa channel ko. Hindi ko kailangan yung mga taong ganyan. Hindi rin naman yan nakakatulong sa ko eh, sa earnings ko, sa revenue ko sa eh. Maniwala kayo sa hindi. Yung mga bashers, walang bashers na tumutulong sa binabash niya. Kasi kung gusto nilang makatulong, hindi sila nambabash. Kung nambabash sila, ibig sabihin dun, ini-skip nila yung ads natin kasi naboboring yan sila na antayin matapos yung ads eh. Maliban na lang dun sa mga truly hearted nga nagi kasing-kasing na nanood ng na makasupport sa mga vlogger, content creator na maliliit. Yung mga content creator na malaki, may nagbibigay nga sa kanila eh. Bakit? Nanghihingi din ba sila? Hindi. Kusa talaga yan bumibigay. Bakit? Porque ba nagbablog, sasabihin nyo na hindi makakabili ng ganyang bagay. Nakakabili yan. Nagaano lang yan ng extra income. Nag-iiba ang mood ko sa kain. Kasi kunti lang yung nakakain ko, busog na ako. Ito yung halos hindi pa nga ako nangalahati. Busog na ako, guys. Nanghuwag na po si Maninay. Masarap talaga yung matigas-tigas pa ng kunti. Kaysa dun sa malambot. Hindi siya masarap anuhin. Kainin. Yung ba, hindi mo maano yung sarap niya. Hindi mo ma-feel kung masyadong malambot. Masarap talaga yung
Matigas-tigas. Charot. Ayan. Kaya, kung ako lang yung pipiliin, mas gusto ko yung medyo matigas kaysa mas malambot. Kaso nga lang, sila mama at papa, wala nang ngipin. So, mahihirapan sila pag may katigasan. Joke lang, guys. Ayan. Isipin nyo na kung anong isipin nyo. Yun, di ba na ano nyo si Princess Jean Yaga? Si Princess Jean Yaga, yung mga ano niya lagi doon, yung mga title sa content niya lagi is confusing. Yung parang mag-aano talaga yung mga tao na panoorin ba? Ano kaya ibig sabihin nito? Nagkabalikan na or ganito ganyan. Yung parang ano ba? Ganun yung mga ano yung mga ano naano ko lang din yung mga ganyang title kasi nanonood kasi ako minsan sa kay Princess Jinyaga, yung mga ano ba yung mga title na yung parang hahatakin mo talaga yung viewers na panuorin yung video mo dahil sa title na ginawa mo. Ganun yun. Kasi pag tinaitulan natin ng nagluto ako ng upo, ulam namin ngayon, wala. Yung views, 100, 200, 300. Samantalang pag nag-ano ka, tactics yan eh. Yan yung yan yung strategy ko ngayon kung paano ko hatakin yung mga viewers ko eh. Kasi kadalasan talaga sa title ko na yung tinatitle ko talaga is yung nagluto ako ng ganito, nagluto ako ng ganyan. Yung views lang is 400, 500, ganun lang. So naisipan ko na why not na gayahin ko yung ibang mga content creator na may mag-wonder ka talaga kung ano ba talaga yung laman ng video niya. Bakit ganito yung title niya? O, ganun. Kaya, alangan namang i-title ko yung, ipiliin kong title yung, title na hindi magpapatok sa viewers. So, talagang, nakikita ko ganito pala yung ng mga tao. O, ito yung title ko. Baka sakaling mahata ko yung mga viewers. Ganun lang yun. Kung hindi nyo maintindihan yung title ko, just silent na lang good. Kasi sa akin yun eh. Diba? At least yung pinanood nyo, naintindihan nyo. Joke lang guys. Hindi ako galit. Pinapaliwanag ko lang yung title ko. Peace. Sarap talaga ng may sili. Nakakagana ng kain. Ang ibig kong sabihin doon sa title ko kanina, first time kong magluto ng pandesal at mayroong kulay na parang Amerikano, mayroong kulay na parang Nigerian, mayroong kulay na Pilipino kasi nga yung mayroong sunog, mayroong tama lang yung luto, mayroon namang yung parang balat ng Pilipino, kaya ganun yung title ko kanina. Kaya sana marami pang manood dahil mag-aano sila na kaya yung bakit kaya ganito yung title ni Maninay. Thank you so much guys. Hanggang dito na akong video guys. Shout out sa lahat and God bless us all and more blessings to us. Bye bye.